Kinsa karon ang nagatukod sa iyang balay? Unsa pa mga kinahanglan ng mga materyales if kung magpatukod ta og balay? Kinahanglan ba nato una ang kisame? Kinahanglan ba nato una ang dingding? Unsa pa ang necessary need sa usa ka balay na ipatukod ang imong pundasyon? Ngayon sa mga katigulangan, even sa mga na-experiences na mga katauhan, kung mag-build ka o panimalay, kinahanglan na akay pundasyon. Nanakay balay, nanakay trabaho, inisun na magpamilya, sana ka mangitag balay, sana ka mangitag trabaho. Although God will provide, pero muagi dito ang imaginable na mga challenge o trial na mahinungdan o sa akin magkakamitan natin. Okay? Now, sa kinabuhi sa usa ka magtutukod og balay, kinahanglan niya ang wise decision. Kinahanglan niya ang nindot na mga materyales, kinahanglan niya ang nindot na plano in order ang iyang balay, bisan pa sa iyang mga kapu-apuhan, mga puslan. Kaya kung dili nindot ang mga materyales o dili nindot ang iyang pagplaster sa balay, siguro dili magdugay maapla ang iyang balay. This is sa itong kinabuhi. Pag dili na nataro ang ato ang kinabuhi, pagtukod niya sa Ginoo, mukalit ra ni o ka okay? Tasma. Now, ang ato mensahe, secrets of a life that stand through the storm. Ang sekreto sa kinabuhi na makabarog diya sa mga usog na mga hangin o mga pagdulay sa atong kinabuhi. Na ay mga tulong sekreto sa kinabuhi sa usa ka people believers in Christ na makasugakod siya bisan daghang mga pagsulay sa iyang kinabuhi. Back in verse 24, therefore, whoever hears this saying of mine and does them, I will like him to a wise man who builds his house on the rock. Tuloy ka, you. Because represent you and me. Ang atong kinabuhi, ang kalig-on nagadepende kung unsan nimo ni siya pag-establisher diha sa imo ang Ginoo. Amen? Bisan pa sa mga kabatanunan, pag dili nimo masitel ang imong dreams, imong plano, kung moabot na kag hamtong, kung dili nimo tarungon ang imong pag-eskwela, sige kag cellphone overnight, then pag-abot sa eskwelahan, okay, pilang grado na to, then dagko ka mga iPad, kay wala na ipamuhay, hello, dili na mo tapon sa balay, di na masugod ni nanay, ni tatay, ni mama, ni ate, ni kuya, ay cellphone na lang. So, kung sa ang future na magkakulat sa'yo, wala man ko nagayon, I judge that person. Makita to, kung sa man natin ginabuild karon, mauna ang ato ang destination pohon. The same sa pag-serve sa Ginoo, hinanglan na to ang tulo ka sekreto in order na makasugakot na. Walay Kristohano na dili madismaya. Walay Kristohano na dili mo discourage. Walay Kristohano na dili makuna-una na muunda. Part sa ato ang journey. Part sa ato pagpangalagad na makasinati ka because we are in the human nature. That way, kinanglan nato ang sekreto na makabarog ta. Bisan pag wala to ang imong mga problema, bisan pag halos dili nakakapakod sa daghang mga pagsulay, pero pagpudon ka sa Ginoo, siya man ang imong pundasyon. Amen? Kini words sa Ginoo, therefore whoever, it means wala na sa nagabase sa standard sa imong kinabuhi, status, professional man ka, may eskwelahan man ka, o ang imong income ba, makabot pag 10,000 ang adlaw, o sa padihain mo ang klase ng trabaho, ingon sa Bible, whoever, amen, kinsa man ta sa panahon sa tao, basta makabakti ka sa pulong sa Ginoo, ingon ni Jesus, and thus, then, ang pinaka-importante sa Ginoo, mao ang pagbuhat. Hello? I remember na ako'y isa ka classmate o friend of mine, mingon siya. Ang ako daw mga training o ineskwelahan is all is theory. Mahimong theory ang imong whatever na imong eskwelahan pag dili nimo mabutan sa application. Kasi unsa pa dai mo ang training, gasto ka pag di mo ma-apply.
mahimo na ng theory o imo na ng panguna-una. Sa pagpangalagad sa Ginoo, wala may nag-require na kinahanglan yung taga-versikulo, kinahanglan yung taga-sulti nimo verse, kinahanglan yung taga-sulti nimo na adyo kay pamatuhod. Kung nakapunta sa usa ka sikat nga kitawag nato na mo to, speak action, speak louder than words. Unsa ka ang sekreto para makasugakod ka? Unsa yung sekreto na nakandot ka ron? Diba nakakagibuhat? Simple po ginususun mo kanang sa pagdero. Hindi kay something nagibuhat para mo ba pagsama. Pagpangalagan sa Ginoo na ko nagibuhat para makapadayon ta. Number 1, the 3 out of 3 na you first is kinikita ko na unconditional obedience. Kanang mo obi ka sa Ginoo na wala kay condition, Lord, mo obi lang ko. I remember na usa ka pastor na taga Bacolod. Kanya, Lord, bless me first, then I will serve you. Siguro sa ako niya, trabaho, negosyo, wala git. Natihang nag-serve siya, natingala siya, na nag-provide ang sana. Hindi mo pwede tagaan o contract ang ginawa. Ela, manahingon sa mga sundalo, we first, before we complain. Ato ilahi man, complain first. Pagulbol sa, sugoon ni nanay, sugoon ni ate, sugoon ni mama, papa, daghan pa ang liho, daghan pa ang yaw-yaw sa liho. Hello? Siya man ako lang permi. At least ikaw man ang gina-train, ikaw man ang ginabansay para pagdako mo, tanang trabaho, kabalo ka. Hello? Pagkabalo ka sa trabaho sa balay, kabalo ka mong laba, kabalo ka mong manilhik. Pati ba palilig na tunan? I remember when I was in Cotabato, na ako'y amo. Pantayan, ginag niya ako manilhik ko. Unsa man ang gamay nga padraw. Pakita pa niya. Ay, sito kayo. Hello? Hello? Are you there? Nako mo? So number 1, nauna na sekreto sa usa ka kinabuhi na makasugakot, kining unconditional. Wala kay gihatag sa Ginoo na Lord. Magmatinadaanan lang ko, Lord. Kung makita sa ako na panalanginan ko nimo. Hello? Lord, mo-obey lang ko kung ihatag nimo akong gipangayo. Ubisa bago niya ihatag sa imo. Asa kitag trabaho. May cash out ka. Nangay kang sweldo na mapakaagi. Siguro makita mo sa papapay. Ano saman ka? Scammer ka, no? Ano man? Mga nakasweldo na pakasugod. Hello? Ang pagmutahan nato, how many times na nag-pray ka, Lord, bless me, give me blessing. Mamutahan lang gino sa mga, na, kung sa pa yung gibuhat para i-bless ka. Nakaibalot ta sa crown, reward na sa matagbuha ko na to para sa Ginoo. Muna mga igsoon, ayun yung hallelujah, kay naanay bugtik ang tanan natong mga hilak, luha, say mo sabay pang sipon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. The same way, yung sa Bible, whoever hears this, every time na makapamating ka sa pulong sa Ginoo, we are responsible na mo-obey sa words na ato ang nabatian. Na naman, mudala na sa o gahom sa atong kinabuhi na makasugakod ta bisan unsa mga pagsulay, mga discouragement, tentasyon, moabot sa tuwa na talikdan unta ang pagpangalagad sa Ginoo. Mingon ka, ingon ni Peter, kaniya in John chapter 6, nagana may backslide. Ingon sa Ginoo, kamo bang mubackslide ba mo? Biyaan ba ko ninyo? Mingon si Peter, Lord, na ara sa kanimo ang kinabuhi na ang tulong naghatag kinabuhi. So, importante kayo mga igsoon ang pagtuman sa pulong sa Ginoo because it is the first secret kung gusto ka makalahot ay unconditional. Di ka mahatag condition sa Lord, mo obey lang ko. Lord, mangalagad lang ko. Lord, mo simba lang ko. Kung! So, pagpamayunan na, una na kinsa pa ang Ginoo, nanong kondisyonan mo siya. O kinsa bata na mohatag kondisyon sa Ginoo. Hello? Pero ganang manguya. Subto ta ka kung muti sa mga Chinese na mga customary ila ihatag nilang anak kung tako kayo negosyo, kwarta, panigurado ba?
bago sila mo agree na ipaasawa nila ang ilang anak. Sigurado sa sila. Sa ato ha, ato ang mga Pinoy, basta makasinabtanay, larga. Hello! Gusto ba ka na kinabuhi na maka-stand sa tunga sa mga bagyo? So we must practice and ask God to give us obedient heart. Mga na pinaka-importante. The Lord wants to emphasize of this phrase. It's the importance both of hearing and doing what the Lord says. Gusto po kayo na mo-apply ka na wala pa kabati sa instruction. Gusto po kayo na ang dili ka mamati, kung sabot ni mo pag-apply ang imuhang di pamati. So, kailangan ito ni mag-uban kining mamati o maayo para naakay i-apply. Amen? The Lord tells them in order that to obey Him, they must listen carefully. Kagi na baka na naay natin istorya sa imo ha, pero wala ka namati. Then after a minute mo unsa ganito. Every time na lang unsa ganito. Ngayon sa wala. Dito importante sige, ulit ako. Ulit na. Hello. Siguro dili mahuman na inyo ang panantigaw o pag-istorya. Kaya mo give up na ko sa mga istorya, wala man. Listen sa Ginoo. We must to listen. Ano man, naana sa epekto sa ato ang kinabuhi kung ato lang kataligugan o pagpangagtapang sa Ginoo to obey the word of God. In this life, no one are exempted of this storm. Wala exempted sa tuwa. Wala na nagabasi kung faithful ka. Wala nagabasi kung dili ka faithful. Wala pa nagabasi kung may kwarta ka o wala. Nagabasi din sa how you apply the word of God. But it is something different of those who choose to obey God. Ang pag-obey sa Ginoo, usan ni sa ka pagpili. That's why ni Joshua, today, you make a choices to serve God in this land or serve the God of Israel. So, in order to have a life that can able to stand through the storm, we must have the character of unconditional obedience. Living in obedience will surely precedes fruitful living and triumphant living. So, ang pagkinabuhi sa usa ka nag-aubi na kasing-kasing sa mga pulong sa Ginoo, magadala ka nato sa mapinungahon na kinabuhi o mandadaog na kinabuhi. Are you have this secret? Are you an obedience child of God? Hello. Number 2, and verse 24, and the second passage, I will like him to a wise man who built his house on the rock. Makita nato ang duha ka mga figurative language, kining metaphor na house and rock. House is represent your life, while the rock is represent the Lord. Kung saan nato na makapalayo ta, taliwan sa mga problema, the second secret is we need the unlimited wisdom. It's only found in the Bible. Mao ni ato ang giya sa atong kinabuhi, ingon sa Bible, I will like him a wise man who built his house on the rock. Asa ba na base ang imuhang kinabuhi? Sa imo habang trabaho, sa imo habang income, o sa gisulti ba sa pulong sa Ginoo? May mga time pa na mahimot ang argument, dili man na mag-provide ang Ginoo. Yes, kung wala kay trabaho. Kung kay malo ang Ginoo sa imong situation na kinanglan mo ni Sam, that's why i-provide sa Ginoo, nag-depende sa imong faithfulness sa iya. Amen? Everyone can build, but not everyone can able as a smart builder. God's word is truly a source of wisdom. Na mahimot ag balay, kung nagadalita, ito ko sa yuta, kung sa ba ang nagaguba sa haligi, kung walay bato. Anay, di ba? Amen? Kasi ito mga kinabuhi. Pag di na ang pulong sa Ginoo, ang mao ang atong pundasyon itong kinabuhi, mao ang ato ang basihan itong kinabuhi, then sigurado yun na mawala imuhang gana sa mga butang sa Ginoo. Then ang imuhang kinabuhi, dili mahimong likon. Amen?
we can surely stand through the storm if we allow the Word of God build us. Makatindog na ta, natunga sa mga kusog na hangin, mga pagsulay sa itong mga kinabuhi, if we allow, tugutan na ito ang Word of God, bisan sakit, bisan hapdos, bisan mayon ka, ako pa lang ipainggan na, ako pa lang ipabati-batian na, as long nabasa niyo sa Bible, as long di ka sa pulong sa Ginoo, you must receive it happily. Amen? Ingon ka, para sa nagbasa. If we read the Word of God, tanan-tanan nakabasa, para masatuwa. Dili lang para sa giwalian, appeal ko lang mo ito microphone. Klaro tayo. Amen? Wala exempted. If you want a life that can stand through the storm, you need the wisdom of God. You need the wisdom of the Bible. You need the wisdom of Jesus. And finally, 25 to 27, ako lang gikuha ng mga words. And rain descended, blood came, winds blew, beat on that house. Kung ang imong kinabuhi natukod sa kwarta o natukod sa mga plano nimo dili sa Word of God, o ang imong kinabuhi natukod sa pulong sa Ginoo, the same. Moabot ang ulan, moabot ang baha, mokusog ang hangin, o sulayan ang imong kinabuhi. Kato mga tipong sulayan diya. Okay ra ba diya? So kinahanglan nato ang mga igsoon. And finally, the secret of a life that stands through the storm is we need the unshakable faith. Kumusta imong pagtuo? Ambak na ba ni? Umura nahagma na. Tungod na ikaw sa hangin, sa ulan, sa baha. Nagbaha ang problema, nag-ulan po ang mga galasdohon, nagihapak ang haligi sa imong kinabuhi. Mao ang imong pagtuo. The Lord chooses the quality of a house or life depending on the foundation He chooses. Asa pa nato i-plaster ang atong pagtuo? Sa ato abang ability? Sa ato bang mahimo? O sa mga tao ba na nisaad sa imuha na ako bahala sa imuha? This passage has two builders. One is wise and the other is foolish. And the same with the house. So pareho lang. Gihapak kayo ng balay, kitandog ilang kinabuhi, and the wind, but has a different condition. So ang isa, ang iyang kondisyon saman, paras. Ang isa, bato. And the rock condition stand still, but the sun condition is collapse. Collapse imong kinabuhi, collapse imong emotion, collapse ang imong panguna-una. Pagdili na si Kristo, ang sentro sa imong pagtuo. Mga igsoon, wala yung ako ganin na nuwan exempted. Wala na sa akin, dugay na ka ng alagad, anak ka Kristohanon, naghanap ng naibalaan. Tananta, muagi ang ulan, muabot ang baha, tananta pag-asulayan. Bisan pagdugay na pila nakakatuig, sige lang yapon ka, tistingan sa yawa. Undang lang na, kung mag-uban naman sa Ginoo. Amen? Our life will stand through the storm. Depend on what we choose to live. Kung sa bang ato ang ipili na ato ang ibutang, ato abang humility o ato bang barbo. Ganyan sa pagtindog ang tanan. Ang pangutana, are you still standing? Nagabarog ba ka? O ni anak na yung kilabuhi? O ni anak na ba ka? Kung siya ba? Isa na lang katiil o anay haligi? So pag isa na lang kahaligi ang nabilin, gamay na lang Diyod. Mundan na ka, gamay na lang Diyod. Muatras na ka, gamay na lang Diyod. Lord, diliin ako! Manangyawa, welcome to my company. Mga igsoon, the question is, are you still standing? Sure ba ka na wala ka naghatag kondisyon sa Ginoo? Sure ba ka na ang atong kinabuhi na abay Word of God na nag-aalalay sa tuwa? Sure ba ta na dili ma-shake ang ato ang pagtuo? What kind of foundation our life we built? Unsa pa klase nga pundasyon sa atong kinabuhi ang ato ang gitukod, ang ato ang pangandoy without the Word of God? Rock or sand? Ang sand is represent butang sa kalibutan. It's represent mga will. It's represent kwarta. But the rock represent Jesus and the Word of God. Today, God encouraged us to examine our life personally. Let's examine your life. Are you still standing on the promises of God? O naanak ka, kaduduhan na ka?
Imbit na you are more of praise, you are more of complaining. Lord, sa naman niya. Hello. What He desire of us to see us living in victory. Ang gusto makita sa Ginoo sa tuwa, kanang mandadaot ka. Makita niya na malipay ka. Hindi gusto sa ang yawa na makita ka na nag-celebrate. Ang gusto niya na always na nag-isolate ka, always na nag-lugmo ka, nag-blame ka sa mga tao, blame niya may mga kagalingon, kaya wala pa na huli gibuhat, wala ko. It's already happened. At ang himaon lang is, yun sa Book of Philippians, to press on. So, himaon na to, mga igsoon, if we want a life that stand to the storm, ayaw taga-i-contract ang Lord. Meaning to ika mga langit. Pwede Lord, tutuin, laag-laag sa ko. Don't do that thing so. Tungod kay dili joke, ang heaven or hell. Ikadua, kinanglan yun mo magpatun kay kinaalam. Kay si Solomon, ipapili siya. Asa mo pili ang Solomon? Ingon si Solomon, Lord, how can I manage your people? I need wisdom. So, ihatag sa Ginoo, sobra pa sa hindi pangayok. Muna ihatag sa malipay ang Ginoo kung mga itag wisdom as I said in James chapter 1 verse 5. Next, dili masyik ang atong pagtuo kung tama at ang gitindagan sa atong kinabuhi. Tapos, examine your life. Napakasang sitwasyon na paglingin mo, naman eh, sunod ako na tuloy mawala para bigo ba? Pastor na isa diya. Ito, nasa crown of glory. Mga ison, makimuta mga pamalandong. Kung sa pa mga butang na gusto yun mubabang sa tuwa. Kung sa pa mga butang na ginababagan ta para mag-grateful pa. Ato ba mga doubts? Ato ba mga kabalaka? Ato bang mga kahadlok? O naabot ay mga bitterness? Napatay kalagot, napatay pagdumot sa atong mga kinabuhi. Dili ta makapadayan. Kung di natin i-release na pagkagalingon, di ka sa prisuhan. Tungod kay mga butang na gusto mong mahimuon na panaapiktuhan ka tungod silang ipanorte. So kita ang logi, we need to move on. Amen? May mga katupad pag move on na. So we need to face the reality. Kung sa mga sitwasyon na ito karon, ato bangon na ito upang ang tapong sa Ginoo.